Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, mga kapatid. Morning po. Morning po, mga kapatid. Good morning din po sa atin pong mga bisita, mga panauhin. Good morning po sa nasa ibaba, mga seniors po natin. Ganon din po sa atin pong mga tagapanood sa YouTube po. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Karapat-dapat po ang ating Panginoon sa buong puso nating papuri at pagsamba sa Kanya. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pakikinig ng Kanyang salita upang tayo man ay maliwanagan, mapaalalahanan at maturuan kung anong dapat po nating gawin sa pinagkaloob niyang buhay sa atin. Bago po tayo magpatuloy dito, muli ko pong inanyahan ng bawat isa na manalangin. Aming dakilang Diyos, sa oras na ito ay nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Linisin niyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, matapos naming maghandog ng mga awitan, mga papuri sa inyo. Ngayon naman, Panginoong Diyos, ay malaya kayong mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan. Ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay buksan ng pakikinig, ang kanyang puso, ang kanyang isip, para po sa mga katotohanan na inyong ipapahayag sa inyong mga salita. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at alisin ang anumang mga sagabal, mga hadlang sa amin pong pag-unawa ng inyong mensahe. Patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo lamang, Panginoon, ang siyang mapapurihan, ang siyang maluwalhati sa buong oras ng amin pong pagtitipon. Patuloy na sumasamba kami sa inyo, Panginoon, at nawa maging katanggap-tanggap sa inyong harapan ang lahat ng aming mga pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, tayo pong lahat ay napaalalahanan sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ukol doon sa kasiraan o sa magiging kasasapitan ng mga naliligaw or yung pong the destruction of the lost. Pinahiwatig ito ng maliwanag ng Biblia. Hindi po ito isinikreto o ginawang mahirap unawain para po sa atin. Ito'y makikita at maunawaan ng sino mang makabasa po nito. Ganun pa man, dapat pong ito'y maghatid sa atin ng concern. Una sa lahat, concern para po sa ating sariling kaligtasan. Kaligtasan na tayo po ang siyang mananagot sa atin pong sariling pananampalataya sa harapan ng Diyos. At kung paano din po natin na isasapraktika ang pananampalatayang ito sa atin pong buhay. Pero ganun din po, ang kabilang bahagi nito ay ang concern din po para po sa kaligtasan ng ibang tao. Sila na mga naliligaw pa rin sa kanilang mga kasalanan. Tinawag tayong mga mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos para ihatid ang kanyang katotohanan hanggang sa dulo ng daigdig na ito. At ang pangangailangan po ng tao hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagbabago. Ang magkaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanyang bugtong na anak. Nakikita natin kung paano po ang mga tao hanggang sa sandaling ito ay sinusubukan pa rin pong unawain ang kanilang buhay, ang kanilang kalalagayan, ang kanilang mga nararanasan, ang mga hinaharap nilang mga problema at mga pagsubok. At hanggat hiwalay sila sa katotohanan at layunin ng Diyos, malungkot pong sabihin na hindi po nila malalaman o mahahanap ang kasagutan kahit kailan. Tayong mga sumampalataya kay Kristo ay nalalaman ang buhay na pag-asa na natatagpuan lamang sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan na bukal galing sa ginawa, galing po sa buong katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ang mga mananampalataya ay panatag. Meron po silang kapanatagan na kahit ang mundo ay mawakasan, tayo po ay may kasiguruhan sa kanyang kamay. Ganun pa man, tayo din po ang ginawang responsable sa paghatid ng kanyang salita para po maliwanagan ang mga nasa kadiliman. Kaya po ang mensahe po natin para po sa umagang ito, ang pamagat po niyan ay The Hope for
the lost. No? The hope for the lost. Mga kapatid, mga panauhin, lagi nating alalahanin ang ang pangangailangan po o ang pinakamatinding pangangailangan po ng tao ay hindi pa rin po nagbabago. Sa napakaraming pangangailangan niya sa araw-araw, nadadaig pa rin ito ang pinakadakilang pangangailangan niya, ang makakilala sa Panginoon. At alalahanin natin na bahagi tayo ng layunin na ito ng Diyos para tuparin ang kanyang kagustuhan. No? Atin nga pong tignan, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol dito? Hatid ni Apostol Pablo ang maliwanag na salita at ideya sa kanyang isinulat sa aklat po ng Tito, Kabanata 3, talatang 3 hanggang 8. Ang sabi po dito, noong una tayo'y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. No? Pinapahiwatig sa maikling salita, sa mabilisang salita, ang kaawa-awang kalagayan ng katauhan, ng buong katauhan sa mundo at ang solusyon na ipinagkaloob, binigay ng Diyos para po dito. No? Matagal na po itong inilaan ng Diyos, dati pa, bago pa niya likhain ang anumang bagay. At natupad lamang sa panahon ng pagdating ng kanyang anak na si Jesus. No? Pinapaalala nito higit sa lahat, again, ang atin pong responsibilidad. Ang anumang napakinggan at tinanggap natin ay siya ring ipamuhay at ibahagi din natin sa iba. Ilang mga bagay po galing po dito. Number 1, the pitiful state of the lost. Ang kaawa-awang kalagayan po ng mga naliligaw. No? Letter A, because of the coming judgment. Ang paparating na hatol sa lahat. No? Ang lahat po ay hahatulan. Ang malungkot po ay kung ano ang magiging hatol. No? Ano man ang nakikita natin sa kasalukuyang kahirapan, mga problema, mga suliranin, no? Ay minsan nababanggit at nasasabi po natin, galing na rin po mismo sa salita ng Diyos, ay sulyap lamang po sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Matagal na sa kasaysayan po natin, nakikita na po natin ito. Pinahayag na po ng kanyang salita na ang bawat isa ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala pong nakaabot sa kanyang pamantayan. No? Isang problema na atin pong lahat ay kinakaharap. No? At sa isang banda, hindi din po dapat ipagwalang bahala. No? Dahil dito, alam natin na ang mundo ay pansamantala at panandalian lamang. Ngunit ang kaparusahan para po sa ating mga kasalanan ay totoo. At higit po dito, ito ay pangwalang hanggan. Kaya't huwag dapat itong maliitin ni naman. Malungkot pong isipin na maraming mga tao ang siyang naghirap na po sa buhay nila dito sa lupa. Epekto ng pagkakasala ng tao. Ngunit mas malungkot isipin na magdusa ang tao pang walang hanggan. Karapat-dapat na parusa para po sa kasalanan natin laban sa Diyos. No? Kaya nga po, laging napapaalala nito ang mabigat at matinding pasanin para po sa ating mga Kristiyano. No? It emphasizes our duty when these things, when this truth hits close to home. No?
Parang napakalayo pag inisip natin sa ibang tao, sa mga hindi natin kaano-ano, hindi natin mga kakilala. Pero pag dinala natin ito sa atin pong isipan sa mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay, para tayong nagigising. No? Para po tayong binubuhusan ng malamig na tubig. Dahil anyone who is lost in their sin will face judgment. No? They will have to endure suffering and the righteous punishment from God. Kaya hindi po tayo pwedeng maghintay lamang. Hindi po tayo pwedeng nakatigil lamang sa isang tabi at hayaan ng mga tao na magpatuloy lang sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Hindi po pwede, hindi po natin yun dapat tiisin. Sabi po sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, 18 hanggang 23, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. Ganon din po ang sabi sa 2 Pedro, Kabanata 3, 9 hanggang 10. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. No? There is impending judgment. No? But we have access to the good news, to the grace of God. But many still do not give it its due importance. Hindi nila ito pinapahalagahan ng nararapat. No? Kaya't nananatili ang mga tao sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan. No? Maaring masaya at masarap ang buhay dito sa lupa. But then again, everything will cease. No? At the appointed time of God. May katapusan din po ang lahat ng bagay. No? The reality of life makes it apparent. No? Pinapahiwatig nito na hanggang ngayon, sa kabila ng kasaganaan ng tao, sa kabila ng atin pong kalagayang napaka-advanced na po sa kasalukuyan, there are still many distractions, many deceptions that are in the world. Kaya't hindi po dapat tayo huminto. No? Pinapahiwatig ng salita ng Diyos, ng salita ng ating Panginoong Hesus, na ang mundo ay isang malawak na anihan, ng isang malawak na lupain. At sinabi ni Jesus sa kanyang talinhaga na ito'y nabubuo ng iba't ibang uri ng lupa. Sabi po sa Mateo, Kabanata 13, 19 hanggang 23, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa batong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso.
Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig 100, may tig 60 at may tig 30. Pinapahiwatig ng talinhaga ang katotohanan ng puso na meron ang tao. Isa sa mga lupa ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na magpatubo ng kahit ano. Bago pa man may tumubo, ay nawala na po agad ito. Ang dalawa namang ibang lupa ay may tumubo, ngunit ay agad-agarang nahadlangan. No? Both by internal and external factors. Isa lamang ang lupang nagbunga ng mabuti. No? At ang paalala ay ito. Anong uri ng puso meron ng tao, hindi po natin alam agad-agad. Hindi po natin yan nalalaman. Ngunit ang atin pong tungkulin ay hindi po nagbabago. Dahil sa paparating na hatol, dapat natin silang dalhin sa mabuting balita. Kaya naman, letter B, we have been commissioned. No? Ang iglesia, ang katawang ito ng ating Panginoong Hesus, ang siyang piniling ahente ng Diyos kung saan kanyang nais ipahayag ang kanyang katotohanan sa buong mundo. Sabi nga po ni Apostol Pablo ukol sa kanyang ministeryo sa 2 Korinto Kabanata 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. No? Dapat nating laging tandaan ang layunin ng pagiging natin. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba may church? Bakit tayo nagtitipon? No? Everything is worthless if we stray away from the purpose that God has established for His church. Pinapakita ng kasaysayan ang sapat na babala ukol po dito. Kapag ang kanyang iglesia ay humiwalay sa layunin at landas na itinalaga ng Diyos. It assumes a different purpose than what God has intended. Then the church becomes a shadow of itself. Nagiging anino na lamang ang iglesyang ito. No? Kaya yan ang dahilan kung bakit ang ibang mga tao sa mundo akala ang church ay parang isang get-together at gathering place lamang. No? Na pwede kang pumunta dyan kung wala kang ibang gawain, gusto mo ng kaibigan, ng kausap, ng kasama, no? Para magkaroon ng bagong mga koneksyon at iba pa. No? Ang iba namang mga iglesia ay pinasan ang pagtugon sa mga sosyal at emosyonal na mga pangangailangan ng tao. Tinutulungan sila sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, sa kanilang mga trabaho, kanilang mga kabutihang buhay, no? Kabutihang kailangan sa buhay nila. No? Maring ang ilan ay magtatanong, ano namang mali doon? Di ba mabuti yun? No? But remember, dapat nating tandaan na dapat tuparin ng iglesia na tinalaga at tinatag ng Diyos, no? Ang kanyang pangunahing layunin. No? The primary purpose of the church should always be in the back, in the front, in the center of our mind. Hindi po dapat yun mawala. Naisip ko nga po sa puntong ito, no? Marami po sa atin, kung hindi man halos lahat, ito'y pamilyar na karanasan bilang tao. Marami po sa atin meron pong upuan sa loob ng kwarto. No? Sa kwartong tulugan. Tama po ba? Meron po ba kayong upuan sa kwarto? Sa maraming beses, yung upuan na ito na nasa kwarto, alam nating upuan siya, pero sa matagal na panahon, sa sobrang habang panahon, wala na pong nakakaupo po doon. Bakit po?
ang upuan po sa kwarto ay nagsisilbing lalagyan ng maraming ibang bagay. No? Paborito po natin sa upuan sa loob ng kwarto ay gawing sabitan ng mga damit. No? Patungan, no? Sampayan. Kung saan mga damit na gamit na, pero ayaw nating amining hindi mabaho, no? Sasampay mo doon. No? Minsan naman ito'y patungan ng mga bagong tuping damit, no? At iba pa. No? But when you look at it, it's a chair. Upuan ito at ang purpose nito ay upuan ng tao. No? Sure, upuan mo yan. Ikaw ang may-ari dyan at pwede mong gamitin yan. Kung gusto mong gawing tungtungan yan, gusto mong gawing bahay yan, bahala ka sa buhay mo. But hindi po nawawala ang katotohanan na ito'y upuan pa rin. At merong layunin kung bakit ito ginawa. It's the same with the church. No? Some people think it can be anything we want it to be, but not really, no. Hindi tayo ang may-ari ng church, hindi tayo ang gumawa ng church, hindi tayo ang nagtatag ng layunin ng church. Ang Diyos po ang nagbigay nito para sa Kanya. No? Kaya't lagi natin itong tandaan. Maybe the intentions are good. Maybe the idea is sound. Okay naman ito. But does it fulfill the primary purpose that has been set by God? Alalahanin natin kung paanong single-minded ang ating Panginoong Hesukristo nung nandito po siya sa lupa. Marami po siyang ginawa. Sabi nga po ni Apostol Juan sa dulo ng kanyang liham po, kung isusulat daw ang lahat pa ng ibang nangyari at ginawa ni Kristo, hindi daw mapagkakasya ang lahat ng sulating ito sa buong mundo. No? Many are recorded, many more are not. Sa mga na-record sa scripture, alam natin, nagpakain siya ng libu-libong mga tao. Nagpagaling ng napakarami. No? Nagsagawa ng napakaraming himala. Binuhay pa niya kahit ang mga patay. Ngunit never once was Jesus distracted from His primary goal. Wala siyang inasam na gawin liban doon sa misyon po na binigay sa kanya ng Ama. Sabi nga po niya sa dulo ng kanyang buhay, bago po siya mamatay, no, at bago siya muling mabuhay ng muli, ang sabi niya, tapos na. It is finished. And I always remember this phrase, these words, because nang sabihin ito ng Panginoon, maraming tao pa rin naman ang nagugutom, maraming tao pa rin naman ang may sakit. Ang gobyerno, ang pamahalaan ng Roma ay napakasama, napakakurakot, napaka-evil, no? But yet He said, it is finished. Tapos na. Guro kung nandong ang isang tao, sasabihin niya, anong tapos na? Ang dami pa nating kailangan baguhin at ayusin. Sabi ni Jesus, tapos na dahil natapos na po niya ang kanyang layunin. At yun ay maging kabayaran para po sa ating mga kasalanan. Alalahanin nating may kaaway po tayo parehas sa loob, pati na rin sa labas ng iglesia. No? And we must spend great effort not to fall into the schemes and the trap of our enemies. Paalala ito ni Apostol Pablo sa maraming pagkakataon. Huwag tayong mahulog sa kanal ng mga walang kabuluhang bagay. Sabi po niya ito sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 1, 3-4. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Epeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Iyan ang pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon din ang sinabi niya muli sa Kabanatang 6, talatang 3-5. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang.
Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. No? We clearly see what Paul warned about. No? Nangyayari na po ito nung panahon pa lamang niya, and surprise, nangyayari pa rin po ito hanggang sa panahon po natin sa kasalukuyan. Sabi pa niya sa 2 Timoteo, Kabanata 3, 1 hanggang 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Again, it was true then, nangyayari na ito noon, nangyayari pa rin po hanggang ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos na hindi ito ang kondisyon ng bawat iglesia sa kasalukuyan. Ngunit dapat nating alalahanin na bahagi tayo lahat ng iisang universal church ng ating Panginoon. At kung kahit isang iglesia ang hindi tumutupad sa dapat niyang ginagawa, everybody else suffers. Yan po ang illustration na ginamit ni Apostol Pablo ukol sa katawan ni Kristo. Kaya ito yung paalala sa atin na huwag tayong maligaw, huwag tayong mawala, huwag tayong madistract sa layuning ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag tayong magpadala sa emosyon o sa kaisipan ng mundong ito. It constantly wants to detract us from our purpose. Paalala muli ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kabanata 10, 3 hanggang 5. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. No? It's not just what we see that is the problem, because lahat naman ng nakikitang problema ay meron pong pinag-uugatang mas masahol na dahilan. No? Hindi sometimes what others claim to be an honest mistake is not really honest or a mistake at all. No? Kaya't mag-ingat ang mga mananampalataya kay Kristo. No? Hanggat nandito tayo, ang pangangailangan ng mundong ito ay hindi po nagbabago. But time is running short. No? Marami pa rin ang hindi nakikilala o nauunawaan ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kaya naman, harapin natin ang gawaing ito ng may buong sinseridad at ng kaseryosohan din po. Many lives are on the edge. Nasa gilid na po sila ng bangin ng kawasakan. Pinili tayo ng Diyos para ipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang habag, ang kanyang kagandahang loob sa lahat. Kaya't wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. No? Wag tayong huminto, wag tayong magpahinga. No? And Jesus warns of the dangers still. Sabi po niya sa kanyang sinabi sa Mateo Kabanata 24, 3 hanggang 14, sabi dito, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon
bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. And of course, again, gaya ng kanina ko po pong nababanggit, nangyayari na po ito noon pa man and continues even till today. Hindi na po ito bagong balita sa atin. Ang kaguluhan, ang gera, ang labanan, ang patayan, ang puot, it's been the same ever since. Nakadalawang digmaang pandaigdig na po tayo. Kailan yung pangatlo? Maybe tomorrow, maybe tonight. Hindi po natin alam. No? Because we've been living on the edge for quite a long time for now. No? Kaya't wag na pong magulat ang iba. Huwag tayong maging overly concerned sa kung ano lang ang nasa harapan po natin. No? Because yes, of course, everybody has responsibilities. Each one of us has obligations. No? Sa mga estudyante, mag-aral. Sa mga nagtatrabaho, magtrabaho ng maayos. Sa mga may pamilya, alagaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero all of these are secondary to the real thing, to the coming end of days. No? Kaya dapat po tayong maging handa. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, 12 hanggang 13. Gayun din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. No? So we must be prepared. Yun po ang atin pong point number 2. Let us be prepared for our duty. To advance the purpose of Jesus Christ and the mission of His church, we Christians should be prepared on all fronts to face the vast field or the harvest that is set before us. No? Alam mo yun, tayo po ay nasa nasa isang malawak na lupain at marami po ang aanihin. Ngunit sa loob ng lupaing ito ay marami pong mga hadlang, mga sagabal, pati na rin mga tulisan at kaaway. Kaya dapat po tayo maging handa dahil ganun po talaga ang kasalukuyang panahong ating hinaharap. No? Isang bagay na lagi nating tandaan is that hindi natin kailangan ng anumang karagdagan pang bagay. Sapat ang biyaya ng Panginoon, sapat ang kanyang kagandahang loob, sapat po ang kanyang ebanghelyo para po sa kaligtasan ng tao. Yun lang, sapat na. Kaya para po sa atin, sapat na rin po na sumunod at magpailalim lamang sa kanyang pamamahala. We don't need to do anything else but to obey. Sabi po sa 2 Corinthians 4, 1 and 2, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa kaming pahatol kanino man. No? The only thing we need to do is to rely on God and depend upon Him as we minister His purpose, as we do our responsibility. To prepare us for this important work,
we should be ready, no, with letter A compassionate heart. No? Magkaroon po tayo ng pusong mahabagin, pusong handang umibig. No? Ang pagkakaalam natin ng kanyang katotohanan, ng kanyang salita, ay naghahatid sa atin sa kaalaman ng atin pong tunay na kalagayan bago natin nakilala ang Panginoon. Bago natin narinig ang mabuting balita, tayo man ay mga naliligaw at mga walang pag-asang mga tao. No? Marami nga sa atin hindi alam, hindi na isip ang kamatayang nakaabang sa atin sa araw ng kahatulan. No? Pero itong bagay na ito, itong katotohanan pong ito, ang kaalamang ito, ang siya rin namang tutulong sa atin para makita na ito din naman ang posisyon ng bawat ibang taong nasa sanlibutan. No? They are all lost and they are all helpless. No? Lahat po sila. Hindi po tayo pwedeng magtangi, hindi po tayo pwedeng mamili. No? Magmula sa pinaka maayos at desente sa pamantayan ng tao hanggang sa pinakamasahol at masama sa pamantayan ng tao. All of them are sinners. All of them are lost, just as we were before. No? Every one of them who does not know God, who does not know Christ, is doomed. Sabi po sa Efeso Kabanata 2:12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yan po ang kalagayan ng bawat isang tao, hiwalay sa Kanya. Ganon din ang sabi sa 2 Tesalonica, Kabanata 1:6-9. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. No? Ito ay sapat na dahilan, sapat na impormasyon para po sa ating pasanin, para sa mga naliligaw. No? This fact alone should cause us to view our mandate for the gospel with strict urgency. It's no joking matter. It's no laughing matter. No? Many will suffer by the surprise that is to come in torment. No? Ang kahirapang wala pong katapusan. Lahat naman tayo ay karapat-dapat sa ganitong kalagayan. Pero nagkaloob ang Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kahabagan at biyaya. Napaalalahanan tayo kanina sa atin pong inawit. It's true. We can only enter by His grace. Enter what? Hindi po pintuan ng iglesia ang tinutukoy po doon. Hindi po building ang pinapahiwatig doon. Only by grace can we enter His kingdom, His presence, His heaven. No? Tanging dahil lamang sa kanyang biyaya. Without that grace, wala po tayong kakayahan at wala po tayong pag-asa. No? Ang mundo sa kabila nito ay marami pong paraan para po patigasin ang ating puso sa kabila ng atin pong mabuting layunin. Sometimes because of our foolishness or our stubbornness, because of such emotions, nakakapagod po ang gawain kong minsan. No? Tayo man ay taong may limitasyon. Ngunit para ito'y maiwasan, para ito'y malabanan, kailangan lamang natin muli balikan, no, ang ating sariling kalagayan. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit inabot tayo ng Diyos. Siya ang tumawag sa atin para makapasok sa kanyang presensya. No? Let us feel genuine concern and compassion
for the lost. Wala pong ibang paraan eh. No? Hindi tayo maaawa sa kanila dahil sa kanilang sariling kalagayan. Maaawa sila dahil sa nakikita nating kalagayan na kahit sila ay hindi pa nila nauunawaan. No? Marami sa kanila ay bastos, marami sa kanila ay masama, pabalang, no? Walang galang. Pero labanan natin yun ng habag. No? Hindi nila alam. No? Hindi nila alam. Sabi ni Jesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Alam nila, sapat ang kaalaman nila na alam nilang masama ang kanilang ginagawa, pero higit doon, wala na po silang kaalaman. Kaya't kailangan natin gamitin, ihanda ang ating mga puso na may kahabagan. Pangalawa is that we need a steadfast faith. No? Higit sa lahat, kailangan natin ng isang pananampalatayang matibay at matatag. Isang pananampalatayang sapat ang pagtitiwala sa atin pong Panginoon. No? Ang kaharian ng Diyos ay hindi po imbensyon ng tao. No? Ang ebanghelyo po ay hindi po nanggaling sa atin pong sariling pagsisikap. Ito'y galing lahat sa Panginoon. Kaya ang isang pananampalatayang matibay, kung ganoon, ay isang pananampalatayang nagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang kakayahan, sa Kanyang kapangyarihan para baguhin at iligtas ang maraming tao. No? Ganon na lamang dapat ang ating pagtitiwala na kaya ng Diyos iligtas ang sinuman kung loloobin niya. At siya lamang ang may kapangyarihan para gawin ito. No? The church, the gospel, and the salvation of men rest solely on the power and might of God. Hindi natin ito kailangan dagdagan pa o tulungan pa sa anumang paraan. Dapat ganun po ang atin pong pagtitiwala sa ebanghelyo na Kanyang ipinagkaloob. No? God will see to it that His purpose is fulfilled. Sabi po sa aklat ng Isaias, Kabanata 55, talatang 11. Ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. No? If we truly have faith in Him, then we will take action accordingly, according to what God has spoken to us in His Word. Diba? Kaya nga po ang obedience lagi ang basis po ng atin pong pagsunod sa Diyos ay ang atin pong pagtitiwala din sa Kanya. Ang isang Kristiyanong hindi po masunurin ay meron pong mas mabigat na problema kaysa lang sa pagsuway, kundi meron siyang problema sa kanyang pagtitiwala. May kakulangan po dito kung bakit ganun po ang nangyayari. No? Kaya nga ang kalaban po madalas ng pananampalataya ay ang takot. No? Takot, yung kawalan po ng pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng pagkatakot sa atin. No? Now, fear is real. Totoo po ang takot na ito. No? And yung motivation sa likod ng takot na ito ay totoo rin po para sa atin. Because in sharing the gospel, we could be rejected by people. Pwede tayong tanggihan kahit ng mga mahal natin sa buhay. Pwede tayong pagtawanan ng mga kaibigan at kahit ng mga taong hindi tayo nakikilala. No? At ganun din naman, pwedeng masamain pa ito ng mga taong hindi talaga nalalaman ang salita ng Panginoon. Kaya ang takot ay totoo. No? At bagamat ang mga bagay na ito ay posibilidad, kung mas higit ang pananampalataya mo sa Diyos, malalabanan mo ang anumang mga pagkatakot na ito. No? Pagkakatiwala mo sa Kanya, ang iyong gawain at ang layunin ng Kanyang mabubuting mga salita. And you will treat it as simple as it is. No? Hindi naman ito galing sa akin. Hindi naman ito galing sa atin. Hindi naman ito layunin natin. Ito ay galing sa Panginoon. No? At tayo lamang ang tagapagbalita, tagapag-ulat ng lahat ng ito. No? We must have a steadfast faith. Faith that God knows what we are going through right now. Faith that God knows what He is doing through us. Faith that believes in the promise of God.
Kaya't lumakad tayo ng may matinding pananampalataya po sa Kanya. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 16 hanggang 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sabagat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. No? Pananampalataya po ang sagot kung tayo man ay may pag-aalinlangan. No? Kung tayo man ay meron pong pagdadalawang isip, meron po tayong mga takot at kaba, nervyos, kung ano pa. Lahat ng ito ay madadaig ng isang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Accept it for what it is. It is God moving in the lives of people, not us. No? Hindi sa atin ang kapurihan, hindi sa atin ang karangalan. Kung may makinig man ng mensahe, wala po. Wala po tayo. Sumunod lamang po tayo sa gawain na binigay sa atin ng Diyos. Ang lahat ng kapurihan at kalwalatian ay Kanya pa rin. And let me tell you, when Christians accept this, when Christians realize this, malaking kabigatan po ang naaalis sa kanilang buhay. Yan po yung burden kung minsan na nagpapabigat ng atin pong gawain. No? Trust in God. No? Siya pong bahala. Gawin natin ang pinapagawa niya. Panghuli po, letter C, to prepare for our duty, we must have a God-glorifying life. No? Kaya po hindi po tayo pwedeng magpabaya. Hindi po one-sided ang usaping ito. No? Hindi lamang po sa galing ng ating paliwanag o sa galing ng ating kapahayagan napapako ang usaping ito. No? Just because you can explain the gospel clearly, it does not end there. No? Sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya na nagbubunga, no, ng mga mabubuting bagay, no, ukol sa espiritu na nasa atin, no, it results in a God-glorifying life in us. No? Para ito'y makita ng lahat. No? At pag ito naman ay napahayag, ang Diyos pa rin po ang siyang mapapapurihan. No? Ingatan natin na huwag pong malito. Kapuri-puri sa Diyos, hindi po kapuri-puri sa tao. No? Una sa Diyos. No? Some have been led astray because they think, they feel, no, na mas mahalagang i-please mo ang tao kaysa ang Diyos. Hindi man nila yun sasabihin, pero yun ang kanilang ginagawa. No? Pagka nagkaroon ng kalituhan dito, mapapalayo ang isang tao sa katotohanan ng salita ng Panginoon. No? Lagi po nating naririnig na we are to be fishers of men, not pleasers of men. And that is still true. No? Ang atin pong makadiyos na pamumuhay, ang atin pong patotoo, ay pwedeng gamitin ng Diyos para buksan ang mga pintuan para po sa kalaguan ng Kanyang kaharian. No? But we must remember that this can go both ways. We can either please and honor God, but we can also grieve the Holy Spirit and bring dishonor to the name of Christ. No? We are always representing something. Ang buhay po natin ay laging nagsasalita at nagpapahayag ng bagay. Ang tanong na lang dito ay anong bagay iyon? Sa kapanahunan po ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo, pareha siyang nakatanggap ng balita. Ukol sa ibang mga mananampalataya, nakatanggap siya ng masamang balita. Sabi po sa 1 Korinto, Kabanata 1, 11, sabagat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ganon din sa Kabanatang 5, 1 hanggang 2, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki.
Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. May masama, meron din pong mabuti. Sabi naman po sa unang Tesalonica, Kabanata 1, 8 hanggang 10. Sapagat hindi lamang ang katuroan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. No? Both reports are of people who call themselves believers of Christ. Our testimony speaks on how we live, and this is how other people see us as we follow God's lordship in our lives every day. No? Ito'y karampatang produkto lamang ng ating tamang relasyon sa Diyos. Kung tayo'y mag-iingat at magiging marunong, ito'y magiging magandang kasangkapan sa atin pong sa atin pong paghahanda sa pagharap sa maraming iba't ibang mga tao. No? Ang buhay natin na isang bukas na libro, binabasa ng lahat. No? Pointing them towards God, the living Savior. No? Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 3, 2 hanggang 3. Kayo na mismo ang aming rekomendasyon, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi na kasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. However, if we are to become careless, the same testimony can be used against us. Instead of helping, it can become a hindrance. It can cause people to reject the Word of God. No? Dahil tayo nga ang unang nakikita at binabasa ng tao. No? We should not take these things lightly. No? Sinasabi ko nga po, ang atin pong patotoo, ang siyang tumutukoy sa lahat ng ibang bagay sa buhay natin. Lahat ng ibang bagay sa buhay natin sa labas ng bahay-sambahang ito. No? Kasi ang loob ng bahay-sambahan ay stable and controlled. No? Alam na natin ang nangyayari sa loob ng bahay-sambahan. Sanay na tayo sa usapin, sa mga aralin at mga gawain po dito. And that's okay. Wala pong masama po doon. No? But the testimony is more than these things. Our life is more than just within the four walls of this church. Our testimony relates to the everything else in our life. Sa labas ng apat na sulok ng bahay-sambahang ito, sino tayo? At yun ang tumutukoy sa atin pong patotoo. Sino tayo sa labas? Sino tayo sa bahay? Sino tayo sa mundong ito? Sino tayo sa harap ng ibang tao? Sino tayo sa mga hindi natin kakilala? Sino tayo sa mga hindi nakakakilala na tayo ay mananampalataya? Kaya't dapat ipakita, ipahayag ang ilaw at asin ng ating buhay sa lahat ng dako. Huwag nating maliitin ang bagay na ito. Sabi ko nga po nung unang bahagi po, hindi po lahat ay nadadala sa galing o sa linaw ng pagpapahayag ng salita. Maganda ang kapahayagan kung ang nagpapahayag naman ay maraming kalikuan, wala din pong makikinig. And that's true since the beginning. No? Ito po'y totoo. No? Hindi man ito ang pangunahing dahilan para tanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Ito man ay nagagamit po dapat natin sa mabuti. No? So ang magandang tanong dito sa bahaging ito, saan tayo nagkukulang? Ito yung
bagay na alam nating kailangan at kung saan man tayo nagkukulang, atin pong hilingin sa Panginoon. Kung lahat yan ay nagagampanan, ipagpasalamat din natin sa Kanya. At ipagpatuloy natin at mabutihin natin ang atin pong paglilingkod. Kung hindi, tayo'y humingi ng tulong sa Diyos. No? Huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil. Huwag nating sabihin, iba na lang. Hindi po. Lahat tayo ay meron pong pananagutan sa Panginoon pagharap po natin sa kahatulan. Kahit man tayo ay hahatulan sa lahat ng ating ginawa, mabuti at masama. No? Hindi porket tayo'y tumanggap na ng biyaya ay ipagwawalang bahala na natin ang lahat ng ating ginagawa. No? Huwag tayong mapanghinaan ng loob. No? Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang puso ng tao ay parang lupa. No? Iba't ibang uri ng lupa ang meron at hindi porket masasama ang mga lupang dinaanan mo ay titigil ka na. Malawak ang anihan. No? At marami pang nag-iintay ng biyaya ng Panginoon. No? Sa panghuli po, no? Tignan po natin ilang mga bagay po, mga paalala to show hope for the lost. No? Number 1, let us fulfill Jesus Christ's commands. Ito'y kanyang utos, ito'y kanyang iniwan po sa lahat ng kanyang mga alagad. No? Hindi nga lamang ipahayag ang mabuting balita, bahagi lamang po ito ng mas malawak na utos ng Panginoon. Ano po ang kanyang utos? Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. No? Simple lamang kanyang iniwang bagay sa atin. Simple pero kailangan pong pagtuunan ng mariing pansin. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Hindi pwede tayong magpaligoy-ligoy sa gawaing ito. Marami po ang nasa kapahamakan hanggang sa sandaling ito. Ito pa rin po natin ang layunin ng Diyos sa ating pagkakatawag. No? Tinawag tayo upang maging mga alagad at tayo rin naman ay gawing alagad ang marami pang iba. No? Pangalawa, let us show love to them. No? Again, hindi porket naliligaw ay mabait. Hindi porket naliligaw ay maamo. Marami sa mga naliligaw na tao ay masama. Ubod ng kasamaan. Ubod ng kasakiman. Ubod ng kalikuan. No? Hindi naman sila pare-parehas. Tulad natin na hindi din pare-parehas ng datnan ng mabuting balita. Tandaan natin yan, hindi porket naliligaw ay maamo o mabait o responsive or receptive sa mabuting balita. Basta kanila ay masama talaga. Well, technically speaking, lahat naman talaga. Sabi lang nga natin, merong mas desente at magalang kaysa sa iba. Pero pare-parehas din po, o parehas pa rin po ang atin pong paglapit sa kanila. Wala pong ibang paraan para sila ay lapitan kundi dalhin natin ang pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig natin, kundi pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Hindi sapat ang pag-ibig natin. Yung pag-ibig po natin may hangganan po kasi yan eh. May limitasyon ang pag-ibig na meron tayo bilang tao. Pero kung ang dala-dala natin ay ang pag-ibig na galing sa Panginoon, yung pag-ibig na tinanggap din naman natin, mas malayo po ang mararating. Marami po ang maitatawid ng pag-ibig ng Diyos na ito. Kahit gaano pang kahirap o kahit gaano pang kasama ang kaharap po nating tao. No? Just remember, all of us are sinners. All of us are destined for destruction. Pero dumating ang Panginoon. Marami dyan makukulit. Marami dyan matitigas ang ulo. Marami dyan ay mga pilosopo. Marami dyan ay mga walang pakialam. That doesn't change the reality na sila man ay naliligaw pa rin. At sila ang nangangailangan ng direksyon. No? Anong mangyayari kung tayo rito na mga ilaw ang siyang mag-iilawan lang din? Anong nangyari? Walang nangyari. Walang natupad. Dali natin ang liwanag sa kadiliman para sila man ay magliwanag din kung nasan man sila naroroon. No? Yan po ang paalala ngayong umaga sa atin pong mensahe. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay mapalakas at mapasigla sa layuning ito. No? Malawak ang kawasakan na dadatnan ng mga naliligaw, ngunit nagbigay din naman ang Diyos ng pag-asa
para sa ating lahat. Ang gawain ng Diyos na ito na nagsimula nung una pang panahon ay parehas pa rin po hanggang sa kasalukuyan. The commission that Jesus gave more than 2,000 years ago is still the same. No? The good news that came before is still the good news that is available right now. No? Kaya lang ito nagpatuloy ay dahil po sa mga tapat na mga lingkod ng Diyos at higit sa lahat dahil po sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Marami na pong mga naging tagumpay sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pero marami pa rin pong mga kahirapan ang nakaabang sa atin. The goal is still the same. No? Let us make the most of every opportunity that we are handed while the opportunity exists. Hindi forever ang opportunity. No? Habang tayo nagpapatuloy sa buhay natin sa mundong ito, naway mahipok natin ang buhay ng ibang mga tao sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang mabuting balita. Higit sa lahat, ang pangangailangan ng tao ay ang biyaya ng Panginoon. Higit sa lahat ng kanyang ibang mga pangangailangan. No? To hear and believe in the gospel, to know Jesus Christ, to receive forgiveness and redemption from the living Son of God. Yan po ang kailangan nila. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Naway tayo po ay napaalalahanan at tayo po ay napagpala. Tayo pong lahat ay tumayo po para po sa ating pagtatapos na panalangin at sa bendisyon. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, sa umagang ito ay muli napupuno ng papuri at pasasalamat ang aming mga puso sa inyo pong pag-asang inihatid sa aming mga makasalanang mga tao. Salamat kay Kristo at meron kami ngayong pagkakataon na makalapit sa inyong presensya, makapasok sa inyong kaharian at hindi lang tratuhin ng mga kaibigan, kundi gawin nyo pang mga tunay na anak. Ito ang pag-asa na meron ang naliligaw ng mga tao. Naliligaw dahil sa kanilang kasalanan at kasamaan. Ang kahahantungan ng mga naliligaw ay kapahamakan, Panginoon, kung wala kaming gagawin. Kaya naman ito ang gumising sa amin. Ito ang umudyok sa aming mga puso na tuparin namin ang aming tungkulin ng may katapatan sa inyong kalooban. Gawin namin ang nararapat at huwag kaming mapanghinaan ng loob, huwag kaming tamarin, huwag kaming mabigatan. Dahil ito na nga lamang, Panginoong Diyos, ang inyong layunin at utos para po sa gawaing ito. Kaya naman maging masigasig kami sa pagpapahayag ng inyong kalooban, sa kapahayagan ng katotohanang nagmumula sa inyo, upang ang maraming mga naliligaw ay magkaroon man din ng pagkakataong maligtas. Salamat sa inyong pag-asa at biyaya at ito, Panginoon, ang siyang isapuso namin habang kami ay sumusunod sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Tanggapin po natin ang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.